blessings talaga na minsan hindi natin nakikita, na siguro akala natin materials lang pero hindi rin. Kasi lahat ng good things na nangyari sa buhay ko, kay material man o hindi, talagang wala. Kasi asawa ko na lang, binigay ni Lord. Pero yun ang prayer ko, na bigyan ako ng Christian na husband. Talagang pinagdasal ko yun. Nung hindi ako magkaanak, sabi ko, Lord, kung ano yung will mo. Hindi na yung humihingi tayo eh. Ayoko na humingi. Kasi nung time na nakunan ako, 3 times akong nakunan, ayoko na humingi, Lord, kung ano yung will mo. Yun na lang. Maghihintay na lang ako. So yun, binigay niya sa akin. At kung ang will mo, Lord, is magka-baby ako, gusto ko sana lalaki. Yun ang unang-unang kong hinihiling. So yun, pinagkaloob ni Lord ng boy. And then, sabi ko, gusto ko naman baby girl, Lord. Tapos, okay na ako. So, si Sari naman yung dumating. Kaya, talagang, lahat ng hiniling ko kay Lord, dito Sari, talagang pinagkaloob niya. Hindi lang material na bagay, kundi yung akala ko hindi na ako magkaka-baby. Yun. Nagka-baby ako, and masasabi ko, we are a complete and happy family with God in our center of our life. Amen. Amen. Sister Jeanette, huwag ka muna tumayo. May mga katanungan din tayo dito. Okay, no? So, unang tanong, no? Anong pinagkaibahan ng birthday mo ngayon kumpara sa mga nakaraang mong birthday? Kumpara sa nakaraang usually, usually mo mga nakaraang mga birthday mo, how you celebrate it, at compare mo ngayon, paano mo siya siya-celebrate? Ako kasi yung mga nakaraang birthdays ko, wala akong, ang natatandaan ko lang, yung noon, kami ni family, sineselebrate namin. Pero yung memories na mas nagsisinkin sa utak ko is yung eto na lang, yung mga presents na kompleto yung family, kompleto na ako, wala na akong nagtuloy pa. Yun yung mga memories na mas okay ngayon. Kasi, kumbaga, mas marami akong nakakilala ngayon, mas marami akong kasamang family, mas maraming blessings na lang. Maraming blessings. Meron ka bang birthday na nag-stand out o talagang yung talagang birthday na hindi ko ito makakalimutan? Memorable, what's the most memorable birthday na... Nung 18 years old ako, nung nagdibo ako, though sa bahay lang namin, pero si Papa, talagang nagkatay siya ng kambing, tsaka baboy. Na yun ang hindi ko makakalimutan kasi talagang nag-prepare yung father ko. At saka nung birthday ko, yun yung nung high school ako, nakatanggap ako, na-award ako as Dean's Lister. So, yun yung hindi ko makakalimutan na magma-march ako kasama ko yung parents ko. And at the same time, it's a birthday gift. Okay, meron ka bang Bible verse na hinahawakan ngayon as you reflect sa another year na binigay sa'yo ng Panginoon? Ako yung Psalms 23 verse 1, yun yung laging tinuturo ko, verse 1 to 6 na tinuturo ko sa mga anak ko. At saka yung John 3:16 na tinuro ko rin sa mga anak ko, na memorize pa rin nila hanggang ngayon. Okay. Sa pagbalik tanaw sa mga nakaraan, anong specific instances na naramdaman mo yung presence ng Diyos
sa mga nakalipas na mga... Ay, maraming beses na nararamdaman ko yung yung presence niya kasi minsan sa company, yung minsan gusto ko na early retirement, though bata pa ako, pero kasi may pressure din lalo na pag hindi mo na-meet yung expectations ng company, ang taas pala ng expectations nila sa'yo kasi lagi ka kumbaga, nagpa-perform ka sa company. So, parang feeling ko, laging yun ang ina-expect nila sa akin yearly. So, yun yung ko. Meron ka bang prayers or blessings na gustong hinihingin sa Panginoon sa yung birthday niyo? Pwede mo ba ma-share kung ano yun? Oo, yung mother ko. Kasi si mama, yun yung ko kasi, yung hindi na nga siya nag-work. Sabi ko, itigil na niya yung store niya. Yun, binigay na niya sa kapatid ko. Ang prayer ko sa kanya kasi, madala ko siya sa iba-ibang bansa. Kasi, tapos na yung niya sa amin Kumbaga, naghirap na siya noon. Lahat na lahat ng service na binigay niya sa amin, magkakapatid, kasi 5 kami, magkakasunod. So, ang hirap naman yun para sa kanya. So, lahat yun nagawa niya, napag-aaral niya kami lahat. So, yun, gusto ko humaba yung buhay niya. Yun yung lagi kong prayer kay Lord. Yung humaba yung buhay niya. At the same time, ay balik ko rin sa kanya kung ano man yung naibigay niya sa amin. Next question. Dalawa na lang. Paano mo ini-express yung gratitude mo sa yung birthday ngayon as you acknowledge God's blessings in your life? Siyempre, yun nga, yung gratitude, hindi naman nawawala yan kasi kagaya niyan, nung nagkaroon ng church dito, talagang kahit maliit lang, sabi ko, kahit kami-kami lang yung nagsisimba, gusto ko committed ako. Yun yung gusto kong yung commitment ko sa kanya na yun, maglinis dito, ako yung decoration. Lahat ng anong pwedeng gawin, na nakalugod-lugod sa Panginoon. And at the same time, syempre, yung gusto ko pag lumaki to, kasama ko. Amen. Yes, amen. Thank you so much, Sister Jeanette. Palakpakan naman dyan. And happy birthday. And we are glad to meet you and to celebrate with you your birthday. Okay? Pwede ka na Pwede na umalis. Pwede na tayo. Okay, thank you so much, Sister Jeanette, sa pag-share. Call your brother. Pag-share. Ikaw na, husband. Husband muna. We are one. Husband muna. Oo, iba yung dapat ka rin. Uy. Kwento mo naman yung saan kayo nagkakilala? Oo, dili-dili. Sa Tondo? Sunday night with Tito John. Love life. Uy, Rome, huwag kang dyan. Dito ka. Magkano ka. Ano ka ba, Wing? Dili na. Si Reno muna. Si Sari muna. Sari, Sari, Chucky, tsaka si Sari, what can you say about your mom?